Ay, may pusa nakatingin sa akin. Ang cute, oh. Ayan, oh. Ha, hello. Pusa ng kapitbahay. Taba na pwede na magtago sa mga damo, no? Ang lalago na kasi ng mga damo natin, no? Ito, tinatanggal na natin tong mga dandalayon dito. Ayan, oh. Ito pa. Yan, nako. Tutubo uli ito mga to kasi hindi naman nabunot yung mga ugat, eh. Ayan, oh. O, ito kanina nabunot ko, tingnan nyo, oh. Haba ng ugat, no? Grabe. Ito pa. Pangit tingnan sa bahay, no? Sa harapan ng bahay natin, pagka tumutubo to, dapat tanggalin, eh. Yan. Yun, oh, haba, oh. Haba ng ugat. Yan. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Bali, nilagay ko na rito yung ano natin, food scrap. Kasi yung mga pagpuputulan natin ng damo, dito natin ilalagay. Ayan na yung mga dandalayo na pinagputulan natin, no? Pinagbubunot pala natin. Tapos nga pala mga kainex, ano? Ito yung gagamitin natin ngayon. Isang taon na to. Isang taon na nung nabili natin, ano? Yan. So dati kasi meron akong ano, meron akong yung ganito. Ano siya, yung digas. Digas siya, no? Yung lawnmower, digas. Kaya lang ang problema sa digas, pagka inabutan ng winter, lumipas na, di ba? Yung pinagdaanan ng fall, ng winter, ng spring, kailangan mo pang i-calibrate, kailangan mo siyang linisan, tapos namumroblema ka pa kasi ayaw umandar. Na-experience ko yan sa digas, ilang taon din akong gumamit ng digas na lawnmower na panggupit sa lawn. So grabe, tuwing taon-taon na lang namumroblema ako kung paano ko papaandarin yung digas. So syempre kailangan mo pang i-change oil yun. Pinapalitan din ng oil yun, eh. Tapos lalagyan mo rin siya ng filter. Tapos it takes time bago mo siya mapaandar. May mga technique. So sabi ko, ilang taon siguro, mga 7 years din akong 8 years. 8 years to or 9 years akong gumamit ng ganyan. O mga 8 years ganyan. Tapos grabe. Sabi ko, ang hirap naman ito. So, yun na nga, nung nakaraan, nasira yung ating isang digas na lawnmower. Sabi ko, bibili na lang ako nung di baterya para kahit taon-taon, hindi na ako mamumroblema kung paano ko siya papaandarin. Isasaksak ko na lang yung battery at aandar na rin siya. Parang ganun din yung nangyari sa ano natin, yung, di ba meron tayong ganyan, yung snow thrower naman, di ba? So, hindi na tayo namumroblema na kung paano siya paandarin. Basta saksak na lang yung battery, andar na kaagad siya kahit na ilang buwan natin hindi nagamit. So ito ngayon mga kainis, ano, itong dalawa na to, ito especially itong ating lawnmower grass cutter na Ryobi, di baterya to. Kailan ko ba siya huling nagamit? Huli ko siya nagamit October 2025. So ilang buwan na lumipas. First time ko huling magamit ngayong 2026. Yan. So ito, hindi naman ako nangangamba na hindi na-aandar to mga kainis, no. Pagkatsubo ko na to, hindi ko pa siya natitesting, ano? First time ko siyang gamitin. Kung napapansin nyo nga, yung mga lawn grass natin, tataas, no? Yan, ganyan lang yan. O, tapos pindot lang. Teka, pakita ko sa inyo, ha? Paano ba to? Parang nakalimutan ko na. Nako, yung mga aso natin. Pag nakikitang maglo-lawn grass ako, nagtatahulan yan, eh. Teka, ito, start. Ito muna, natin, ha? Yun! O, diba? Nakita nyo mga kainis, ano? Wala nang problema sa pag-i-start. Kahit na ilang buwan natin hindi nagamit, saksak ng baterya, diretso na kaagad, bira na kaagad. Ito, tirahin na natin to. Teka muna, magsusuot muna ako ng safety glass. Dito, umpisahan muna natin. Ay, maandar pala. O nga pala, may ano nga pala to, self-propelled nga pala to, no? Makalimutan ko na kung paano gawin, ha? Paano ba to? Yun. Yan. Linis ka agad, oh. Swabing-swabi, oh. Isang padaan pa lang yan. So tara, tirahin na natin to. Tanggalin muna natin at puno na tong basket ng mga, ayan, oh, mga damo. Yun, naku, dami.
Alright. Grabe, ayan oh. Puno yung ating food scrap. Yan oh, grabe. Pero ano rin yan ng mga kainis, no? Pag yung tubig ng mga damo na yan, pag na-evaporate, bababa din yan. Siguro mga 3/4, yan. Mga 1/4 yung matitira pag bumaba na yan. Siguro it takes mga 2 days pa. Kasi kuhaan naman ng basura every week ng mga food scrap, mga ganito color green na container. So ngayon, meron pa natira. Ayan oh, gagamitan na lang natin to ng, yun, trimmer. Kasi hindi nakakayanin ng ano yan eh. Nasa gilid na kasi, no? Tingnan nyo mga kainis yung pagkakaiba, no? Ang ganda. Oh, diba? Kanina, ang pangit tingnan eh, no? Ngayon, yung sa kapitbahay natin, tingnan nyo yung pagkakaiba. Lago na doon sa kabila, oh. Yeah. So, dati kasi, mga kainis, ang pagkakaalam ko kasi dati dito sa Canada, yung City of Edmonton, ini-sprayan nila to, itong mga dandelion. Ini-sprayan nila yan para hindi kumalat, mamatay kasi nga hindi maganda nga sa lawn grass yun eh, no? Mahirap puksain. Kaya lang parang nagalala yata yung Canada na baka mamatay daw yung mga bubuyog. So ang ginawa, pinabayaan na lang nila. Hinayaan na lang nilang hindi na nila nilalason yung mga dandelion. Kasi nga pagkain daw ng mga bubuyog. Di ba? Eh malaki daw ang naidudulot, ang pakinabang ng mga bubuyog, ng mga bees sa ating environment, sa ating mundo. Yeah. So anyway, yun yung pagkakaalam ko mga kainis, no? Correct me if I'm wrong, baka mali ako, para may matutunan naman kami sa mga nakakaalam. Maraming salamat po. O yan, ganda oh. Kain muna tayo sa labas mga kainags, ano? Nagutom ako doon sa pag-lawn grass natin eh. Oh, grabe na ang init. Ramdam sa loob ng sasakyan. Anuhin muna natin, buksan natin yung bintana para lumabas yung init sa loob ng sasakyan natin mga kainags, ano? Oh. Superb. Meron tayong pupuntahan na Chibugan buffet mga kainags, ano? Nako parang eat all you can. Pero hindi ko pa alam kung magkano yung presyo niya. Pupunta tayo doon, tamang-tama, nagutom tayo doon sa paggupit ng ating lawn grass. Importante, nagawa natin yung ating obligasyon sa harapan ng bahay natin. Ako, parang gubat na sa habat, laki ng mga damo. Ayan o, yung nasa kanan natin, yung mga puno. Ayan o, namumulaklak na, ang ganda ng bulaklak niya, lalo na pag nagkulay puti na yan. Yan o, pag naging kulay puti na yung mga bulaklak niya, ang ganda niyan. Ang sarap tingnan, tsaka ang sarap maglakad-lakad. Pagkahapon na, yung hindi na masikat yung araw, hindi na mainit yung araw, ang sarap maglakad-lakad mga kainis. So, mga alas 8 ganyan ng gabi, ang sarap maglakad dito kasi ang dami mong makikitang magagandang mga bulaklak, mga puno. Naku, ang sarap. Pasyal mo yung aso natin, mga ganun. Talagang parating na ang summer. Welcome summer. Doon sana ako kakain mga kainags, sa Dragon Buffet. Kaya lang mas maganda tong isa. Dito muna tayo. Gusto ko rin matikman yan eh. Hindi ko alam kung middle Mediterranean or parang basta tingnan natin. Gusto ko rin makita kasi tinignan ko yung mga pagkain. Mukhang interesado ako. May mga kanin din. May mga kanin. Konting kanin lang kakainin natin, Pero naku-curious lang ako kaya dito tayo pupunta. Yan, doon sana ako eh. Dito na lang. Kasi parang nagsasawa na rin ako sa mga buffet, no? Parang yung mga buffet, isa lang yung mga tinitinda nila, no? Subukan natin dito. Magkano kaya dito? Pambihira. Mukhang mong problema tayo sa budget, Tingnan natin, paano natin malalaman kung di natin susubukan. Ay, paano ba to? Dito? Yan. So nagtanong tayo dito kung anong klase mga pagkain meron sila. Ang sabi daw nila ay parang Moroccan foods, no? Mga ganyan, mga middle something. Ito mga kainis. Pero sabi ko, maghahanap ako ng rice. Gusto ko kasi rice. Nako, ito mga kainis. Nako, bawal yata sa akin to ito, wag steak bawal sa akin. Ito chicken. Pwede sa akin yung chicken, no? Mga kainis. Magkano ba mga presyo na? Nako, kaya pala mga presyo nila yan, no? $26. Nako, ito bawal sa akin to. Hindi ko kakainin yan. Lamb. Delikado at baka tumaas ang uric acid natin.
Okay to, mukhang interesting ano, kasi napapadalas tayong kumain sa mga kebab. So ito, parang iba yata to, no? Pero subukan natin. Subukan natin. Ito na lang, itong mas okay sa atin, no? Chicken, tapos parang mga rice to, tsaka gulay, no? Pwede to. Magkano kaya yan? Ito kaya yun? $26. Tanong natin, no? Tanong natin. Yan, tanong natin dito. Ang ganda ng place nila rito, no? Itong ano na to, itong lugar na to dati mga kainis. Ano to dati? Yun, Filipino restaurant. Kaya lang nung nag-pandemic, nagsara sila. Tapos hindi na sila bumalik, ano? Paano to? Ano ang restaurant dati to? Kamayan ba? Kung di ako, Kamayan ba 'yon? Kalimutan ko na eh. Kasi 2020 nung nag-pandemic, 2021, yun na, nagsarado sila. Tapos nung nawala na yung pandemic, ito na, tinake over na ng restaurant na to. Tinake over na. Pero sayang, madalas din kami dito nung kumakain dati. Tsaka dati dito sa restaurant na to, merong combo, banda. Pag Friday yata, tsaka Sabado ng gabi, may mga nagbabanda mga Pilipino rito. Dito. Ito na siya mga kainags, ano? Wow. Tsaka may kasama siyang salad. Mukhang marami to ah. Maiba naman mga kainags, ano? Banata na natin. Yung sausawan. Sarap. Busog mga kainags, ano? So yung kanin nila rito, ang lasa ng kanin nila rito parang medyo maalat. Pero okay naman siya. Tapos yung chicken na nakain natin, half chicken yun eh. Ganun pala yung siguro yung lasa ng mga mga Moroccan ba yun? Medyo maalat-alat na may spice na basta ganun. Ganun kasi hindi ko tinikman yung nila. Meron din silang tinitinda rito katulad ng kinakain natin sa kebab, yung chicken breast, no, yung naka-grill. Meron din silang ganun eh. Hindi ko na in-order, sabi ko para maiba naman. So yun, medyo maalat-alat na yung kanin nila, ganun din, maalat-alat. Kumpara doon sa kebab na kinakainan natin na yung kanin nila doon masarap eh, no? Gusto ko yung kanin nila doon. So okay din naman dito, okay din naman. Kasi syempre, hindi naman natin kalasa yung pagkain nila rito, di ba? Ang lasa natin, lasang Pilipino, culture, di ba? Iba yung pagkain natin. Kaya syempre, ibang pagkain to, medyo nanibago lang ako. Kasi nga hindi natin pagkain yung mga spices na nilalagay nila sa pagkain nila. Ayos din naman. Busog nga ako pero hindi ko naubos yung kanin mga kainis. Kasi medyo iniiwasan natin yung maalat at matamis. Yan. Sobrang dami nila mag-serve ng kanin. Tsaka yung chicken nila, nako grabe. Napaka-tender. Sobrang tender ng chicken nila. Pero yung lasa, okay lang. Iba kasi panlasa natin, ano. Pero yung quality yung tender, yung chicken, ayos. Yung lasa lang ang hindi medyo pumatok sa akin. Pero naubos ko yung chicken. Yun lang yun, syempre yun lang yung kinain ko pero hindi ko alam kung anong lasa ng iba nilang mga tinitindang pagkain. Kasi first time kong kumain dito eh. Yung tapos nga pala mga kainags, ano, update ko lang po kayo, no. Di ba dati sabi ko sa inyo, magpapagawan ko ng papapalitan natin yung washroom ng nanay ko sa San Jose Occidental Mindoro kasi luma na yun eh. 1997 pa yata yun. Mula nung ginawa yung bahay namin, ano. Tapos yung pintuan niya, wasak-wasak na yung pintuan ng nanay ko, di ba? Sabi ko nga sa inyo eh, kahoy yun eh. Siyempre, sobrang katagalan ng panahon, nababasa lagi. Ang hirap ng isara eh. Kasi pag nasisip-sip niya ng kahoy yung tubig, di ba, lumalaki yan, nag-expand eh, no? Tsaka yung ilalim ng pintuan ng washroom ng nanay ko, wasak na. Wasak na siya kasi kinain na ng tubig nga, no? At saka madumi kasi yung kahoy sa ilalim ng washroom eh, no. Mayat linis ng linis. Kaya sabi ko sa nanay ko, papatanggal natin yung kahoy ng pintuan mo, papalitan natin ng plastic yung hindi na talaga nasisira ng waterproof na. Yung tapos yung washroom niya, walang flush kasi yun eh.
Walang flash yun, nahihirapan ng nanay ko kasi matanda na, mga kainis, ano? Salok-salok lang. Yan, pasintabi po sa kumakain, ano? So yun, so salok-salok lang. Sabi ko, syempre, nanay ko matanda na, mga kainis, ano? Nahihirapan na rin mag-igib-igib yun. Sabi ko, Nay, sige, ganito gagawin natin, ano? Pag sumweldo ako sa YouTube, Nay, palitan natin yung, ano mo, yung washroom mo, yung toilet bowl mo. Bago. Tapos sinunod ko rin yung, ano niya, yung mga payo nyo na medyo mataas kasi ang bala ko sanang ipalagay medyo mababa lang, ano, yung para madali siya makaupo. Yung pala, maraming nag-comment, maraming salamat po. Dapat daw medyo mataas. Kasi nga yung matatanda na raw, yung mga senior, nahihirapan ng tumayo yan. Ganun pala yun. So sinabi ko sa mga kapatid ko na ganito, bili sila ng medyo mataas. Sila lang bahalang tumantya. Yun. So ngayon, naikabit na po. Bago na po yung washroom ng nanay ko, yung bago na po yung toilet bowl ng nanay ko. At saka yung pintuan niya, ang ganda na rin. Hindi na siya mamumroblema ng maglinis-linis doon, papalinis niya pa, ano. So yun. Kaya maraming salamat po sa sa inyong lahat. Siyempre, alam niyo mga kainis, alam niyo maganda kasi yung mahal na mahal natin yung mga magulang natin kasi magandang magandang swerte. Mas magiging magaang yung daloy ng magandang energy, good energy na pumapasok sa buhay natin kapag nirerespeto po natin, ginagalang po natin at mahal po natin yung ating mga magulang. Kasi nakalagay po sa Bible yan, 'di ba? Sa 10 Commandments, 'di ba? Baka mali ako, pero nandoon yan. Mahalin mo ang iyong mga magulang, 'di ba? Iniutos ni Amang May Kapal, 'di ba? Mga kainis, yung tatay ni Jesus Christ. Yun, kaya alam nyo mga kainis, kasi dati rin ako, pasaway ako dati, nung kabataan ko, nung siyempre lumalaki, siguro natural lang din sa iba, hindi naman lahat ng kabataan, katulad kong pasaway, tarantado, siraulo. Hindi man ako yung sobrang siraulo, yung tarantado lang. Hindi ako yung siraulo na palaaway, naghahanap ng away, yung matapang, hindi ako ganun, yung siyempre, kabataan yung sa nanay ko, siyempre, di ba, mga magulang, gano'n, minsan, kabataan, gano'n, karamihan, isa na ako doon, no? Tumanda na ako, nagkaedad na ako, tsaka especially nung nagkapamilya na ako, yung tumatayo na ako, yung bumubuo na ako ng sariling pamilya, mga kainags, siyempre, ikaw na yung maghahanap ng pera niya, pambayad ng bahay, ng bills, sa Pilipinas pa lang, maghahanap ka ng trabaho, yung wala ka na sa poder ng mga magulang mo, gumagawa ka na ng sarili mong pamilya, gumagawa ka ng sarili mong buhay. So doon ko na-realize yung hirap na nararanasan ng mga magulang ko nung wala pa kaming pakialam sa mundong, 'di ba? Pakialam pa namin nung time namin. Siyempre, mga bata pa, estudyante pa lang, pakialam namin diyan. Responsibilidad pa kami ng mga magulang namin, 'di ba? So hindi pa namin alam 'yun, Pero yun na nga, sabi ko nga sa inyo, nung nahiwalay na ako sa magulang ko, doon ko naramdaman. Tapos especially nga nung naghahanap na ako ng trabaho, nagkapamilya, yan, diyan ko na na-experience yung mga na-experience ng mga magulang ko. Kaya doon ko naintindihan yung nanay ko, yung tatay ko. Tapos naalala ko pa dati, yung nanay ko nga, sinasabi ko sa inyo, di ba dati noon pa, sinasama po ako ng nanay ko na mangutang, yun. So yun yung tumanim sa isip ko na sabi ko, yung mangyari yun. So ang dami akong mga aral na nakuha doon sa aking mga naging experience. So hindi lang siya naging experience sa akin. Ginawa ko siyang inspirasyon, ginawa ko siyang motivation, ginawa ko siyang aral na sabi ko ayokong maranasan ng mga anak ko yung hirap na naranasan ko nung ako'y kapiling pa ng aking mga magulang, nung ako'y nakikitira pa sa aking mga magulang. So yun. So hanggang sa pagtanda ko dapat ganito. Alam niyo, meron ka ng plano, meron ka ng goal, meron ka ng yung formula ka na meron ka ng format na susundin sa buhay mo. So yun, kaya ngayon mga kainis, sabi ko nga napakaswerte ko dahil yung nanay ko buhay pa. Kumbaga ngayon talagang hanggat buhay siya, talagang gusto kong ipadama sa kanya yung pagmamahal ko sa kanya. Yan, Nay, alam ko nanonood ka. Yan. Baka maiyak ka, bihira. So yun, ako hanggat kaya ko. Tapos yun na nga, mga kainis, sabi ko sa inyo, maraming salamat po talaga sa inyo kasi malaking tulong yung panunood nyo sa akin. Siyempre, sumisweldo po ako sa YouTube, na ipapadalan ko po rin buwan-buwan yung nanay ko ng kanyang pambayad sa maintenance, sa kanyang mga gastusin sa San Jose Occidental, Mindoro.
At hindi lang po yung nanay ko, sabi ko nga, ulitin ko po uli, pati yung nagpalaki po sa amin, yung manang cherry ko, no? Papadala rin po tayo dyan. At yung tinirhan ko po sa Maynila, nung ako po yung nagkolehiyo na, yung tita nati ko, yan, papadala rin po tayo dyan, ano, sa kanila. Hindi naman po ganun kalakihan, pero importante po, hindi po tayo nakakalimot sa kanila, di ba? Marunong po tayong lumingon sa pinanggalingan po natin. Parang ang drama ko ngayong araw na to, no? Nabusog lang ako eh. Hindi, naalala ko lang nanay ko. Tsaka kinento ko lang po na yung washroom po, yung toilet bowl, tsaka pintuan ng washroom ng nanay ko po, ayos na po. Iba pa lang nagiging side effect nung pag nabusugan ng pagkain, ano? Parang nagkaroon ulit ako ng energy sa pagbubunga nga. Yan. Bahay na tayo. Ganda tingnan mga kainan. So, bagong gupit talaga yung ating harapan, no? Ayun, no? Naiwanan ko rito. Naku, hindi ko pala, dapat pala i-blower ko to. Snow blow, blower natin yung mga damunan nandyan. Ay, punong-puno. Yung ating food scrap. Yan naman ang trabaho natin ngayon pagka summer. Yung magputol ng mga damo. Pag winter, mag-shovel ng snow. Yan. Pero hindi ako nagreklamo mga kainis. Sinasabi ko lang sa inyo, baka sabihin nyo nagreklamo ko. Hindi Hindi ako nagreklamo. Konti na lang. Hindi, joke lang. Malapit na, hindi. Joke lang mga kainis. Blue Jays, ibon. Yan Blue Jays yan mga kainis. Yan Yan. Yan siya. Yan yung Blue Jays. Yan yung ibon na yan. Ayan. Yan, Blue Jays. Yung sa sombrero ng ng mga Toronto Blue Jays baseball.